Gusto kong batukan ang sarili. Ginagamit na naman ni Brand ang karisma niya para pataubin ako. Hinila niya ang upuan sa tabi ni Liam at pinaupo ako doon. Bumalik si Chairman sa upuan niya. Si Brand ay umikot at pumunta sa pwesto niya. I'm sorry, I'm late. Panimula ni Brand. Nang sulyapan ko siya, inasa akin ang mga mata. Iniiwas ko ang paningin at tiningnan si Ariston. Natutulala pa rin ito na nakatingin rin sa akin, kaya tipid ko siyang initian. Baka iniisip ni Ariston ngayon na bumangon ako sa libingan ko at muling nabuhay. Tumayo ulit si Chairman at kinuhang atensyon namin lahat. Para kaming dinaanan ng anghel. Walang isa man ang nagsasalita at nakabibingi ang katahimikan sa loob ng conference room na ito. Dahil natagpuan na ang nawawalang tagapagmana namin, ay panahon na para bumaba ako sa posisyon ko. Namimilog ang mga mata ko. Si Madam Laura ay napasinghap. Si Brant ay tiningala ang ama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Madam Laura sa asawa. Tiningnan siya ni Chairman. Pinapasa ko ng posisyon ko kay Eva Maria. Matagal akong natulala dahil sa sinabi ni Chairman. Kahit aware na ako rito ay hindi ko pa rin lubos na maisip na handa niyang isuko ang posisyon para sa akin. Tumayo si Madam Laura at hinampas ang lamesa. Ano sabi mo? You're giving up your position? For her? Tiningnan ako ni Madam Laura. Nagpipigil lang siya na gumawa ng skandalo. Dito sa conference room. I won't allow that, Vladimir. May karapatan din ako dahil ako may bahay mo. Tutulok sa desisyon mo. Hindi ko mapapayagan na basta mo nalang ipamimigay ang posisyon mo dito sa kumpanya. May mga anak pa tayo. Muli siyang umupo. Binalingan siya ni Chairman. I already made up my mind. Laura, she is more suitable in my position. Enough. Napahinga ng malalim si Madam Laura. Inabot ang mineral water sa tapat niya at napainom ng wala sa oras. Tumaas ang kilay ni Nicole na tumingin sa akin. Wala na akong dapat katakutan lalo na protektado pa rin ako ng pamilya ko. Ibinaba ko ang mga kamay sa kandungan at pinagkukurot ang daliri. Tinaasan ko siya ng kilay kaya kumunot ang noon niya. Muling nagsalita si Chairman. Wala na akong espesyal na sasabihin sa araw na ito. Maliban sa bitawan ang posisyon ko. Salamat sa inyong lahat. Inayos niya ang salamin at muling umupo. Muling tumayo si Madam Laura. Umiling sa mga shareholders at balak niyang magpatulong. Wala na ba kayong objection? Mary is young and new. Hindi pa niya kayang hawakan ng posisyon ng asawa ko. Paano kapag nalug ang kumpanyang ito? Sa amin na naman ang sisi dahil hindi suitable ang nilagay namin sa posisyon. Lumunok ako. Talagang hindi magpapatalo si Madam Laura at iginigiit na hindi ko makuha ang posisyon ni Chairman. Tumayo si Brant at mahinang hinampas ang mesa niya. Natigilan ang lahat. Tinignan niya ako saglit bago tumingin sa kanyang ina. Wala ibang kukuha sa posisyon ni Chairman Vladimir Salvacion maliban sa asawa ko. She is the Salvacion princess. You should know that. Binalingan ni Brent si Ariston na natutulala sa tabi. Ariston, dispatch my order. Eva Maria Salvacion Nuelo is new chairman of this company. Nakarinig ako ng singhap. Pumikit ako at huminga ng malalim. It's over. Nang dumilat ako ay nakita kong tiniklop ni Brent ang envelope sa kanyang mesa at inayos ang tuxedo. Lumabas siya sa conference room na hindi na ulit nagsalita. Nagbigay galang ang ibang opisyal sa akin at nagpaalam ng lalabas. Natira kaming tatlo sa loob ng conference room. Napailing si Madam Laura na tinitigan ako. Madilim ang aura niya at nakikita ko ang galit sa kanyang mga mata. Ito ba ang gusto mo sa pagbabalik mo, ha? Hindi ka pa nakontento na tanggalan ng apelyido sa Brent at kunin ang palasyo. Pati posisyon ng asawa ko'y kukunin mo na rin? Tumayo siya at inabot ang bag. Parang Reyna na lumabas ng conference room. Lihim akong ngumisi. Magtatagumpay ako sa mga plano ko. Don't mind her, Iya. I just wish you good luck. Sasabihan ko sa Ariston na samahan kanya sa dati kong opisina. Katabi lang iyon ng office ni Brent. Tumango ako kay Chairman at nagpasalamat. Nang makalabas siya sa conference room, ay iginala ko ang mga mata. Ako lang ang naiwan sa malaking kwarto na ito. Ang ganda nitong top group company. Inayos ko ang sarili at lumabas. Nasaan na kaya si Liam? Si Samuel? Nauna kasi sila lumabas kaya hindi na kami nagkita-kita. Nakasalubong ko ang staff ng company at tinanong ko na saan ang banyo. Itinuro niya sa akin ang dulo kaya sinundan ko iyon. Dire-diretso akong pumasok sa loob kaya nagulat ako nang madatnan sina Madam Laura at Nicola. Seryoso silang nag-uusap pero natigilan nang makita ako. Langya,
Wala akong maatrasan. Lalaban ako ngayon kung babatuhin nila ako ng masasakit na salita. I stepped forward and gave them a little smile. Ipinatong ko signature Fendi bag sa gilid ng sink. Nasundan na yun ni Madam Laura ng mga mata at umawang ang labi. New model ito kaya parang wala pa siyang collection nito. Napatingin rin doon si Nicole. Lumapit ako sa sink at naghugas ng kamay. Nasa gilid ni Nicole ang tissue kaya ininuso ko yun sa kanya. Can you hand me a tissue, Miss Alcazar? Napasinghap siya. Ano? Ngumiti ako. Hindi mo ba ako narinig? Bigyan mo ako ng tissue dahil gusto kong i-dry ang kamay ko. Si Madam Laura ulit ang napasinghap nang nag-utos ako. Tiningala ko sa CCTV sa sulok na nakatutok sa amin. Dito lang naman ang nakikita at hindi sa loob talaga. Nasundan nila iyon ng tingin. Hinablot ni Nicole ang tissue at ibinigay sa akin. Nginitian ko siya ulit. Thanks. Napabugos siya ng hangin. How dare you? Tiningnan ko ang mukha sa salamin at ang reflection nila. Be careful, Miss Alcazar. Pwede kong tanggalin ang shares mo dito sa top group kapag ma-attitude ka sa akin. Napahawak si Madam Laura sa tapat ng dibdib. Hindi naman nila ako pwedeng saktan dito dahil nakikita sa CCTV. Makapal din ang mukha mo, ano? Akala mo, sa'yo iikot ang mundo ni Brent? Matagal ka rin yung inilibing at kinalimutan. Galit na salita ni Madam Laura. Mahina akong tumawa. Kinuha ko sa loob ng bag ang tear lipstick ko at naglagay sa labi. Nakatayo pa rin sila sa may gilid ko at naghihintay ng sagot ko. Binalingan ko si Madam Laura pagkatapos ay inilipat ko ang mga mata kay Nicole. Kumusta ka, Nicole? Anong ginawa mo nung umalis ako sa loob ng 7 taon? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin nababawi sa Brent? Nagdilim ang kanyang mga mata. Itinaas ko kay Madam Laura ang lipstick ko. Gusto mo? Sa'yo na. Sa pagpipigil ni Madam Laura ng galit niya ay nanlalaki ang butas ng kanyang ilong. Nanlisik ang mga mata niya sa akin na siyang ikinatutuwa ko. Walang hiya ka din. Yumaman ka lang, yumabang ka na. Tumawa ako. Hindi lang ako yumaman, Mrs. Salvacion. Dati na akong mayaman at pinanganak na mayaman. Ano yung pinagmamalaki mo, ha? Ang syndicat leader na tatay mo? Ang illegitimate mong ina? Kumulo ang dugo ko nang marinig ang sinabi niya. Isa pang sabi mo tungkol sa mga magulang ko? Palalayasin kita sa palasyo. Tumawa din siya. Ganoon din si Nicole. Bakit? Hindi ba totoo? Anak lang sa labas ni Rodolfo Salvacion, si Ruby Salvacion, ang ina mo. Hinarap ko siya. But at least, my grandparents acknowledge my mother. Ikaw ba? May magagawa ka kapag tuluyan kong tinanggalan ng pangalan ng anak mo? Sino ba ang tatay ni Brent at hindi mo masabi? Huwag mo ipasa sa Salvacion ang sperm cells ng ibang lalaki. Natigilan ako nang makita na dumaloy ang mga luha niya sa mata. Nasaktan ko siya. Below the belt na itong mga sinabi ko. Nasaktan niya rin ako nang ungkatin niya ang nakaraan ng mga magulang kong pumanaw na. Patas lang kami kung tutuusin. Matibay lang ako at hindi iyakin kahit anong ibato sa akin na masasakit na salita. Sumusobra ka na, Mary. Ani ni Nicole. Pinagsalikop ko ang mga bisig sa tapat ng dibdib at tiningnan si Madam Laura. Bakit ka umiiyak? Hindi kita sinaktan. Nauna kang pagsalitaan ako nang hindi ko nagustuhan. Suminghap siya at pinunasan ng luha. Inabot ang bag at huminga ng malalim. Halika na, Nicole. Walang kwentang kausap ang babaeng ito. Tumawa lang ako. Pero nang makalabas sila ng banyo ay napahawak ako sa tapat ng dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Naghilamos ako at tinitigan ng sarili sa salamin. Anong ginagawa mo, Mary? Sumusobra na ba ako tulad ng sabi ni Madam Laura? Mariin kong tinitigan ulit ang sarili sa harapan ng salamin. Kulang pa iyan. Kulang pa. I gritted my teeth. Nang marinig kong may papasok sa loob, ay agad akong pumasok sa cubicle. Tumahimik ako sa loob hanggang sa tuluyang makapasok at nag-uusap. Oh my God, I can't believe na asawa ni Sir Brent ang Eva Maria na iyon. Muling sumagot ang kasama. Ay, sinabi mo pa, girl. Tapos, they're our cousin. Parang pangit tingnan. Hindi ba sila nandidiri? Tumawa yung isa. Hindi ba sila aware na may mata sa loob ng banyo? Mga Diyosmosa rin pala mga staff na ito. Nakita ko siya kanina sa reception. Alam mo, maganda siya. Kaso mukhang maldita. Sana si Sir Brent na lang at Mom Nicole na nagkatuluyan. Hello, Isa. Mas bagay kami ni Sir, no? Mas maganda naman ako kasi sa asawa niya. Muli silang tumawa.
Umirap ako sa hangin sabay labas ng cubicle. Napatingin sila sa akin at biglang namutla. Hindi ko sila pinansin at naghugas ng kamay. Nang matapos ako maghugas ng kamay ay lumapit ako sa kinalalagyan ng tissue at dumukot doon. Tiningnan ko sila sabay hulog ng tissue sa sahig. Pulutin mo. Utos ko. Madali naman ang kilos nung isa na pinulot ang tissue. Hindi na ako magpapaapi at maawa sa mga taong sumisira sa akin. You two are fired. Submit your resignation paper later. Tanasan ko sila ng kilay at lumabas na ng banyo. Kapag ganito ang mga ugali ng mga staff sa kumpanyang ito, ay mauubos ko silang sipain palabas. I don't have second chance. Tatanggalin ko ang mga walang modo at hindi marunong sumunod sa akin. Bumalik ako sa opisina ni Brent at kumatok. Natigilan ako nang makita na may kasama siya sa loob. Napalunok ako. Mainit na nga ang ulo ay mas lalo pa itong uminit. Nakaupo si Brent sa working table niya at ang babae ay nasa gilid niya nakatayo. Parang meron silang tinitingnan sa kanyang computer. Nakangiti pa ang babae nang lumingon sa akin. Maganda, batang-bata at napaka-inosente. Ito ba ang stuff na sinasabi ni Liam? Nakaramdam ako ng insecure. Sumakit ang puso ko at kung totoo nga na ito ang dinedate niyo ni Brent ay talagang nakakaselos. Come in. Aya ni Brent. Itinuro niya ang sofa kaya lumapit ako doon. Hindi pa rin umaalis ang babae sa kanyang gilid kaya lihim ko yung pinagmasdan. Tiningnan ako ni Brent kaya napaupo ako ng maayos. Just give me a second, babe. I have important to do. Napasinghap ako, lalo na sa itinawag niya sa akin. Hindi ba siya nahihiya dito sa babae niya? Kung tawagin ako ay para bang okay kami at nagkabalikan. Bumuntong hininga ako at tumingin sa ibang direksyon. Nang matapos sila sa ginagawa ay agad na nagpaalam ang babae. Hindi man lang ako ipinakilala sa kanya at pinalabas na niya ito. Tumayo siya at nilapitan ako. Napasandal ako sa sofa nang yumuko siya sa akin. Ipinato ang mga kamay sa magkabilang gilid ko at idinikit ang mukha sa akin. Napapikit ako nang muling malanghap ang mabango niyang amoy. Nangya, itinungkod ko ang kamay sa dibdib niya nang tumama sa mukha ko ang kanyang mabangong hininga. Brent. Minura ko ang sarili nang idaing ko ang pangalan niya. Nakakahiya ako. Pinamulahan ako ng mukha at itunulak siya sa dibdib. Umalis ka nga dyan. He chuckled. Hindi siya gumalaw o dumistansya. Pumasok ko sa office ko na ganito ang suot. Gusto mo bang ulitin natin ang nangyari kahapon? Malinis ang kwarto ko dito. He licked his lips. Napapikit ako ulit. Muli ko siyang itinulak pero hindi natitinag. Nawalan ako ng lakas sa presensya pa lang niya. Tumigil ka nga. Itinulak ko siya ulit. Umalis siya sa harapan ko pero umupo sa aking tabi. Nagdekwatro siya at pinasadahan ako ng tingin. Tumikim ako at nagsimulang magsalita. I'm here to discuss something. CEO ka nitong kumpanya. Kaya kabisado mo na ang lahat kaya pinutol niya ang salita ko. Of course, I rebuild this company. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Pwede ba? Patapusin mo muna ako magsalita. He chuckled again. Pinasadahan ng tingin ng mga binti ko. Kinagat niya ang ibabang labi at tumingin sa mukha ko. Ano naman kayang iniisip ng lalaking ito? Hindi na ako magtataka kung pinagnanasaan niya ako dahil matagal na niya itong ginagawa sa akin. Ipinatong niya ang malaking palad sa hita ko tumaplos. Namimilog ang mga mata ko at agad iyon tinanggal. You need my help para sa posisyon mo? I will help you, Mary. Don't worry. I will do everything in exchange of this body. Nanindig ang balahibo ko nang halikan niya ako sa braso. Napatayo ko at itinulak siya. Muli siyang tumawa. Kumuyom ang kamao ko. Inaasar na naman ba ako ni Brent ngayon? Itinaas ko ang kamay upang suntukin siya pero agad niya akong hinila at pinaupo sa kandungan niya. Malakas ako napasinghap nang bumagsak ang bigat ko sa kanya. Ipinaikot niya ang mga braso sa bewang ko at kinandado na naman ako sa kanyang katawan. Bitiwan mo ako, gago! Hinalikan niya ako sa leeg. You're good at putting makeup. You cover well my high kiss. Impressive. Sinuri niya ang leg ko. Actually ay nahirapan akong burahin ang ginawa niyang marka sa akin kahapon. Nakatatlong layers ako ng foundation bago iyon matakpan. Brent, are you crazy? Dinampian niya ako ng halik sa panga. Yes, I'm crazy for you. Agad kong pinigilan ang kamay niya. Nang matanggal iyon, ay siya naman pasok ni Liam. Napatalikod siya agad at nasa mid. Guys, sorry. Nagsalita si Brent. Wala kaming ginagawa. Don't spread the fake news. Binitawan ako ni Brent kaya mabilis akong tumayo.
Tinawag ko sa Liam. Nakakahiya na makita niya kami lalo na at nakaupo ako sa kandungan ni Brent. Humarap siya sa amin. Itinaas ang kamay. Please, maglock kayo ng pinto kapag naglalambingan kayo sa loob. Liam! Nalalaki ang mga mata ko. Sabay silang tumawa ni Brent. Agad na ako maripas ng takbo si Liam upang lumabas. Nanlumo ako. Nang balingan ko ang kasama ay ngising aso na sa akin. Dinampot ko ang bag at bago ako lumabas ng kanyang opisina ay tinadyakan ko siya sa paa. Mabilis ako lumabas mula sa kanyang presidential office. Hinabol ko si Liam at sinigawan. Gago talaga ito at bigla na lang ako iniwan. Tumigil siya sa paglalakad at hinintay ako. Irespeto mo ako, Liam. Ako ang pinakamataas ang posisyon dito sa kumpanya. Yumuko siya at nagpigil sa pagtawa. Yes, madam. Hinampas ko siya sa braso. Napangiti siya. Tumigil ka nga sa kalokohan mo at huwag kang gumaya sa lalaki iyon. Nagkamot siya ng batok. May comeback na yata kayo ni Kuya Brent. Aminin mo, nagkabalikan na ba kayo? Umirap ako sa hangin. Ano nagkabalikan pinagsasabi mo? Balikan niya sarili niya mag-isa. Wala akong panahon sa kanya, no? Muli siyang tumawa. Okay, fine. Tara na sa office mo. Hinihintay ka na yata ni Ariston doon. Muli ko siyang inirapan. Sumunod ako sa kanya nang maglakad na ito. Kaharap lang ito na opisina ni Brent kaya medyo nakakakaba. Anytime kasi pwede akong pasukin ng lalaking iyon. Ngumiti ako kay Ariston at inilahad ang kamay sa kanya. Kumusta ka na? Matagal bago siya natauhan. Napaiktad siya sabay tikim ng tapikin ni Liam sa balikat. Pasensya na po, miss. Nagulat lang ako. Buhay ka nga. Mahina akong tumawa. Kumusta sila, Lane? Nagkikita pa ba kayo? Nakaramdam ako ng lungkot nang mabanggit na naman ang kaibigan ko. Kapag nalaman niyang buhay ka, sigurado ako susugod iyon dito. Ngumiti ako kay Ariston. Papuntahin mo siya dito. Malabo pa kasi na mabisita ko siya sa kainta. Magkakasunod na tumango si Ariston. Matutuwa iyon, Miss Mary. Masaya ako nakita ka ulit. Tinuro niya sa akin ang mga gagawin ko. Nanatili rin si Liam at tinulungan akong makapagsimula. Kasi laki ng presidential office na Brent itong opisina ng papa niya. Kaya lang ay very manly ang disenyo nito. Miss Mary, sabihin niyo sa akin kung anong design ang gusto ninyo gawin dito sa office ninyo. Kapag may idea na kayo, ay huwag ninyong kalimutan na sabihin sa akin. Utos po yun ni Mr. CEO. Liams, hindi ko pinansin at ngumiti ako kay Ariston. Sige, wala naman akong babaguhin dito maliban sa working table ko. Okay naman na ang kulay. Kung may hindi rin kayo maintindihan sa trabaho, ay nandyan lang ang office ko sa gilid. Kung ayaw mo magtanong kay Sir Brent. Liam chuckled. Ariston, huwag ka namang alam sa kanila. Let her ask Kuya Brent's help. Tumikim si Ariston. Sumaludo kay Liam. In case lang naman po, sir. Napailing ako sabay irap sa hangin. Lumapit ako sa working table at umupo. May kumatok sa pinto kaya natigilan kaming lahat. Sumilip si Samuel kaya napangiti ako. Pwedeng pumasok. Paalam niya. Tumayo ako sabay tango. Gumilid sina Ariston na lumapit sa akin si Sam. Akala ko umuwi ka na. Tanong ko. Binasa niya ang labis sabay kamot ng batok. Hindi pa eh. Nginitaan ko siya. Ibinuka ko ang labi para magsalita pero biglang sumulpot si Brent. Napatingin kaming lahat sa kanya. Mr. Cruz, may appointed pa ba kayo dito sa top group? Ani Brent. Binalingan siya ni Sam at umiling. Wala naman po, sir. Magpapaalam lang po ako sa chairwoman. Napasingap ako. Tumaas ang kilay ni Brent. Hindi siya nagsalita pero tumingin sa akin. I'll be back later. Tumalikod siya at muling lumabas. What's going on? Kumunot ang noo ko na nasundan siya ng tingin. Nagpaalam sa Ariston na susunod sa amo. Sina Sam at Liam ay naiwan dito sa office ko. Nagkwentuhan kami saglit bago sila sabay na nagpaalam. Alis na ako, Mary. Marami pa akong trabaho na naiwan sa opisina. Paalam ni Liam. Ngumiti ako. Okay. Ako din. Sasabay na ako kay Liam sa baba. Ani Sam. Tumango ako. Mary? Napatingin ako kay Samuel. Bakit? Can I invite you to dinner? Taningnan ko si Liam. Nag-iwas ito ng mga mata pero alam kong nakikinig. Sigurado kong makakarating ito kay Brent mamaya. Sam, medyo tight pa kasang schedule ko ngayon. Tatawagan na lang kita kapag may bakanteng oras na ako. Okay ba yun? He smiled and nodded. Okay na okay. Sige, alis na ako.
Muli akong kinuwayan ni Liam at sabay na silang lumabas ng office ko. Nang maiwan ako sa loob mag-isa, isinandal ko ang likod sa swivel chair. Ipinatong ko ang mga kamay sa ulo ko at pumikit. Hindi ko makalimutan ang itsura ni Madam Laura ngayong araw. Simula sa conference room hanggang sa banyo ay nandoon ang galit sa akin niyang magandang mukha. Bitter pa ba siya sa loob ng 7 taon? Ano kayang ganap sa palasyo simula nang umalis ako? Si Nicole, bakit single pa hanggang ngayon? Umaasa pa ba siya na magkakabalikan sila ni Brent? Ang batang-batang staff kanina sa office ni Brent. Hindi ko maalis sa isip ko. Mary. Sinabunutan ko ang buhok at muling pumikit. Tumayo ako at tumungaw sa bintana. Ano pa ba ang gusto ko? Ang boring sa palasyo para tumira doon ulit. Bakit kailangan ko pa nabawiin iyon kay Brent? Pinagsalikop ko ang kamay sa dibdib at tumingin sa malayo. Napaiktad ako nang may tumikim. Umayos ako ng tayo at bumalik sa working table na makita ko sa Brent na isinarado ang pintuan at nilock. Napatingin ako doon. Naglakad siya palapit sa akin. Anong ginagawa ni Samuel dito sa opisina mo? Ngumisi ako. Nagpaalam lang sa akin. Talaga bang yun lang ang pakay niya? Kumunot ang noo ko. Nag-iisip na naman siya ng masama para ibato sa akin. He's a nice guy. Wala kang panama kung ugali ang pag-uusapan. Pagak siyang tumawa. Talaga? Kilala mo pala ako. Agad ako napaangat ng tingin sa kanya. Lasing ba siya para itanong sa akin kung kilala ko siya? Naglakad akong papalapit sa black leather couch at umupo doon. Sinundan niya ako. Hindi siya umupo kundi tumayo sa tapat ko. Muli akong tumingala sa kanya. Ano bang ginagawa mo rito? Wala ka bang trabaho para sundan ako? Namulsa siya at tumingin sa salaming bintana. Narinig ko na tinanggal mo ang 2 staff sa sales department. Why? Malalim akong bumuntong hininga. They're gossiping about my life. Bakit ko hahayaan na manatili ang mga taong sinisiraan ako? Ibinalik niya ang mga mata sa akin. What they say about you? I want to avoid him. I stand up and walk into my working table at inabala ko ang sarili at nagkunwari akong busy sa pag-aayos ng mga papeles na iniwan ni Ariston. Naramdaman ko siya lumapit sa akin. Nasa likuran ko na kaya bigla ko napahinto sa ginagawa. Pinakaramdaman ko siya. Napatayo ako ng maayos nang maramdaman ang kamay niya sa bewang ko. Humaplos kaya nangilabot ako. Mabilis ko siyang hinarap at tinignan sa muka. Brent! Ulat kong sambit. Mauubos pang staff dito sa kumpanya kapag hindi mo kayang i-handle ang mga naririnig mo. Natigilan ako. Wala akong intensyon na tanggalin sila. Ipinagtanggol ko lang naman ang sarili ko at sana'y maging halimbawa iyon sa iba. Tinaasan ko siya ng kilay. Wala akong pakaalam. As sino mong magsasabi ng hindi maganda tungkol sa akin, sisipain kong palabas. Hilaw siyang umiti. Anong intensyon mo? Bakit ka dito nagtrabaho? Gusto mo ba lumago itong kumpanya o palubugin? Muli ko siyang tiningnan. Nasa 2 sinabi mo ang sagot ko. Nakadepende iyon sa ugaling ipapakita mo sa akin. He lit his lips. Gusto mong malugi ang kumpanyang ito para masaktan ako? Makaganti ka sa akin? Tama ba ako? Nag-iwas ako ng tingin at hindi siya sinagot. Noon ay plano ko ito pero ngayon ay nagdadalawang isip na ako. He smirked. Kung gusto mong malugi ang kumpanyang ito ay wala akong pakaalam. Mabura pa sa mundo itong top group ay wala akong pakaalam. I have enough money to live, Mary. Lumunok ako. Inapit niya ako sa bewang at idinikit sa kanya. Namimilog ang mga mata ko. Do you think your little tricks will work on me? Marami na ako nakalaban sa negosyo. Naging tahanan na ang mundo ng business. Walang nanalo laban sa akin at kung iniisip mong matatalo mo ko, nakakatawa. Tinula ko siya sa dibdib. Hindi imposible, Brent. Lumaban ka lang ng patas. Hinawakan niya ako sa pulsuan at tinulak pa atras. Bumangga ang puwet ko sa mesa. Muli ako napasinghap. Mataas itong posisyon na kinuha mo at kagalang-galang. Dapat ay maging responsible ka sa trabaho mo, Eva Maria. Napatitig ako sa kanya. Seryoso si Brent na nagsasalita pero naiinis ako sa ginagawa niya sa akin. Pinasok ko ito, kaya alam ko nang gagawin. Taas noon na sagot ko. Muli siyang umisi. Kapag nalugi itong kumpanya at bumagsak, huwag mo isipin na ako ang labis na maapektuhan. Isipin mo ang mga employees na mawawala ng trabaho dahil naging pabaya ka. Iniinsulto ba niya ako? Itinaas ko ang kamay upang sampalin siya pero agad niyang naagapan ang pulsuhan ko. How dare you?
Asiko, ngumisi siya at dinala ang palad ko sa kanyang bibig. Muli ako napasinghap ng matunog niyang halikan ng likod ng palad ko. Tom Brent, he is using his intense feelings for me. I hate him doing that. If you slap me, I will make love with you. Lumaki ang mga mata ko sa kanya. I gritted my teeth and pushed him. Hindi siya natitinag sa kinatatayuan. Hinawakan niya ako sa bewang at pinaupo sa mesa ko. Mahina akong tumili pero agad sinara ni Brent ang bibig ko. Papusok niya akong hinalikan sa labi. Nakahawak siya sa bewang ko. Gumagalaw ang labi niya pero ako ay natameme. He was pointing when he withdrew his lips. Hindi ako makakilos. Masyadong mabilis si Brent at para niya akong naspel. Ikinulong niya ang mukha ko sa mga palad niya. I miss you. Muli niya akong hinalikan sa labi. Nastatwa ako at hindi na makagalaw. You're under my spell forever, Eva Maria. Muli niya akong sinunggaban kaya wala akong nagawa kundi mapapikit. Sinasabi ng bibig mo na kinamumuhian mo ako pero ang lakas ng tibok ng puso mo, Mary. Idagdag mo pa ang katawan mo na tumutugon sa akin. Ngumisi siya. Mariin kong pinaglapat ang labi at masama siyang tiningnan. He pressed the tip of my nose and smiled. If you need me, I am next door. Ask everything you want to know about business. I'm available for you, babe. But, beg me. Napatitig ako sa kanya. Binitawan niya ako at natatawang lumabas ng opisina ko. He won again. Itinapon ni Laura ang hawak na envelope sa harapan ng kanyang asawa. Kanina pa sila nag-aaway simula namang galing sa top group. Wala kang kwenta! Wala kang kwentang ama! Tumalikod si Vladimir at hinilot ang sentido. Nagpipigil lang siya mula sa galit dahil hindi niya kayang salubungin ang galit ni Laura. Walang mangyayari kapag pareho silang mainit ang ulo. Laura, mag-usap na lang tayo bukas. Pagod ako. Paano mo nagawang ibigay kay Mary ang posisyon mo, ha? Alam mo maghihiganti siya sa pamilya natin, lalo na kay Brent. Hindi sumagot si Vladimir. Pumikit lang siya at huminga ng malalim. Isuko man ni Brent ang kumpanya ay may anak pa tayong pwede mong pasahan ng posisyon mo. Buhay pa si Nathan. Naging palaboy-laboy na nga siya eh. Hinarap siya ni Vladimir. Sino bang may kasalanan kung bakit naging palaboy-laboy si Nathan? Hindi ba't ikaw? Ikaw ang gumawa ng problema noon kila Mary at Nathan, Laura. Napayo ko si Laura. Bumalik sa kanya ang lahat ng mga kasinungalingan niya noon. Walang ibang dapat sisihin sa nangyayari ngayon kundi ikaw. Kung hindi ka nagkalat ng larawan kasama si Nicole, ay hindi masisira ang buhay ng anak mo. Magdasal ka na lang na hindi malaman ni Brent kung sinong may pakana ng mga kumalat na litrato noon. Magdasal ka, Laura. Tumalikod na si Vladimir at lumabas ng palasyo. Napaupo si Laura sa sahig. Sa sobrang takot niya kay Brent noon ay nagmakaawa siya kay Vladimir na akuin ang lahat kapag nag-imbestiga si Brent. Ngayon ay hindi na pumapanig sa kanyang asawa, pati na rin ang panahon. Dumagdag pa sa iniisip ni Laura ang pagbabalik ni Mary. Matapang at naghihiganti. Samantala, nang makalabas si Vladimir ay agad niyang inutusan ng personal driver na paandarin ng sakyan dahil aalis sila. Sumunod naman sa kanya ang dalawa niyang bodyguards na nasa isang sasakyan din. Saan po tayo pupunta, Chairman? Umayos ng upo si Vladimir at tumikim. Dalhin mo ako sa pinakamalapit na mall. May bibilhin lang ako. Tumango si Manong sa kanya at sinunod ang utos ng amo. Dinala niya si Vladimir sa malapit na mall. Namili ito ng mga laruan dahil balak niyang dalawin kinabukasan ang kanyang apo na si Brian. Pagkatapos niyang mamili ay agad din silang bumalik. Naabutan ni Vladimir si Brent sa labas ng palasyo. Kumunot ang noo niya. Dito lang sa loob ng sakyan ito mga pinamili ko. Bukas din ay aalis tayo. Bilin niya sa driver. Tumango lang ang driver sa kanya. Bumaba na siya sa sakyan at nilapitan ng anak. Bakit nandito ka sa labas, anak? May hinihintay ka ba? Tiningnan siya ni Brent. Nag-away na naman ba kayo ni Mama? Nagpakawala ng buntong hininga sa Vladimir. Hindi ka na nasanay sa amin. Halos araw-araw naman ay inaaway ako ng mama mo. Tungkol sa posisyon na binigay ko sa asawa mo kaya siya nagagalit. Napailing sa Brent. Tinapik siya sa balikat ni Vladimir. Anak, isa lang ang hihilingin ko sa iyo. Pabalikin mo ng kapatid mo dito sa palasyo. Natigilan si Brent. Sa loob ng 7 taon ay ngayon niya lang narinig sa ama ang pangalan ni Nathan. Tumango siya sa ama. Tipid na ngumiti si Vladimir at nagpaalam na ito upang pumasok sa loob.
Nang makaalis sa Vladimir ay matagal tumayo si Brand sa labas ng palasyo. Malalim na nag-isip hanggang sa mapagpasyahan niyang pumasok na sa loob. Umupo siya sa edge ng kama niya at inabot ang cellphone. Ngumisi siya. Hinanap ang pangalan ni Mary at nagtipa siya ng mensahe. Good evening, Chairwoman. Miss me? Nang mabasa na Mary ang unang mensahe ni Brand ay umakyat ang dugo niya sa ulo. Inaasar na naman siya ni Brand. She gritted her teeth and held back her scream. Liam, ikaw talaga may kasalanan nito. Bulong niya. Kung hindi kasi ibinigay na Liam ang number niya kay Brand ay hindi sila magkakaroon ng communication. Kinandong ni Mary nang maayos ang anak niya at binulungan. Huwag kang malikot, Brian, ha? May kausap lang ako. Naningala siya ni Brian sabay tango. Sumandal sa dibdib ni Mary at nanahimik. Agad sumagot si Mary sa text message ni Brand. Anong kailangan mo? Muling napangisi si Brand nang mabasa ang sagot ni Mary. Hinimas niya ang chin at nagtipa ulit ng mensahe. I'm alone and lonely here sitting in my wide bed. You wanna come to see me? Napabuga ng hininga si Mary. Horny. Kinagat ni Brand ang ibabang labi at napangiti. I miss you. Kailan ka titira dito sa palasyo mo?